patas. Hindi naman tinatakbuhan ni VP Sara itong laban na ito, kundi ginagamit niya lang yung binibigay sa kanya ng kalaban. So bakit ko kung ako si VP Sara, ang iniisip ko, bakit ko kailangan pagdaanan itong isang proseso na aapihin ako kung pwede ko namang ipakita sa Korte Suprema na labag ito sa batas. So kumbaga, I'm just using what you're giving me. You're supplying me with ammunition to defeat you. Wala pa akong ginagawa, talo ka na kasi inaabuso mo yung proseso. Ibig sabihin, para sa akin, 'di ba? Sila yung takot kasi hindi sila takot sila na lumaban ng patas. Takot sila lumaban ng patas sa impeachment, takot sila lumaban ng patas sa eleksyon. Matapos pong magpasaklolo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, kaugnay nga dito sa kini-question niyang impeachment, kaliwat kanan po yung mga pagtuligsa na inihayag, lalo na yung mga nasa Kamara. Mali po ba na dumulog sa Korte Suprema? Parang ganun yung sinasabi pa nila na tumatakas ang Vice Presidente. Pero para sa pangkalahatan, hindi lang kay Vice President Sara Duterte, mali po ba ang pagdulog kung kini-question mo yung isang procedure na pananiniwala ka na may mali doon? Siyempre hindi. Karapatan niya ng bawat Pilipino, karapatan niya ng bawat tao, kahit hindi Pilipino, na dumulog sa korte. Dumulog sa Korte Suprema pag may pang-aabuso na nangyayari. In fact, yung mga tumutulog sa kanya, madalas nga tumakbo yan sa Supreme Court, 'di ba? Na mag-file ng kung ano-anong petisyon. So, ayun, tingin ko hypocritical, number one. Tapos number two, sabi ko nga, kasalanan nila yan eh. Kasi pwede namang naiwasan yan kung lumalaban sila ng patas. Hindi naman tinatakbuhan ni VP Sara itong laban na ito, kundi ginagamit niya lang yung binibigay sa kanya ng kalaban. So bakit ko kung ako si VP Sara, ang iniisip ko, bakit ko kailangan pagdaanan itong isang proseso na aapihin ako kung pwede ko namang ipakita sa Korte Suprema na labag ito sa batas. So kumbaga, I'm just using what you're giving me. You're supplying me with ammunition to defeat you. Wala pa akong ginagawa, talo ka na kasi inaabuso mo yung proseso. Ibig sabihin, para sa akin, 'di ba? Sila yung takot kasi hindi sila takot sila na lumaban ng patas. Takot sila lumaban ng patas sa impeachment, takot sila lumaban ng patas sa eleksyon. Kaya nila ginagawa ito. At itong maaring magiging desisyon at ang hakbang na ito ng pangalawang Pangulo at ang magiging desisyon ng Korte Suprema, hindi po ba makakatulong din po ito sa Kamara? Lalo na doon sa pag-formulate nila sa hinaharap po mayroong desisyon niya itong Korte Suprema kaugnay sa magiging rules of procedure nila sa impeachment na dapat din naaayon sa Constitution, Attorney? Dapat nga nung nung binasura na nung Supreme Court yung unang impeachment, ginamit nila yung pagkakataon na yun na ayusin yung rules nila. At yun nga, siguraduhin na walang masasabi kung sino man ang subject ng impeachment doon sa proseso. Pero yun nga sinasayang na nila yung oras natin dito sa impeachment na to dahil wala kang ebidensya, bukod pa doon sa mas marami tayong problemang kinakaharap. Sana yun ang sinusolusyonan nila. 'Di ba? Pero ginamit pa nilang rason yung Supreme Court decision daw nung nakaraan na binibigyan daw nila ng due process si VP Sara, pero klaro naman na walang due process na nangyayari dito. Sabi ko nga,
sabi ni Congresswoman Luistro noon that they will be fair, they will not prejudge. Pero doon sa first hearing, anong nakita natin? Bago pa magsimula yung hearing, si Congresswoman Laila De Lima, si Congressman Chel Jokno, tsaka si Congressman Percy, merong hawak na Mary Grace Piatos. So anong klaseng fair and not prejudged proceedings ang aasahan mo sa ganong klaseng mga miyembro ng Committee on Justice? Tsaka para pang yung nilalagyan ng kulay na nagpasaklolo daw sa SC, baka inakala na Saras Court ang Korte Suprema, na sabi nyo nga po, sila nga rin dumudulog din sa Korte Suprema kung meron po mga pag-question din, attorney. Hindi, para sa akin, inisip ko, alam ko, Admar, tatanungin mo yan pero iniisip ko ano isasagot natin doon. Pero hindi kasi, it doesn't deserve a comment yung Saras Court. Diba? Napakababaw na komento galing sa isang mambabatas. Alam naman niya na karapatan ng bawat tao na dumulog sa Korte Suprema. Ang dapat iniisip nila is bakit siya nag-file, 'di ba? Harapin na lang nila yung reklamo. Yun ang dapat dito. Harapin na lang nila yung reklamo kasi kung nasa tama sila, edi papanigan sila ng Korte Suprema. Ganun lang kasimple 'yon. Pero yun nga sa akin, kung pinaghandaan nila itong mabuti, gusto talaga nilang tuluyan si VP Sara, ayaw nilang tumakbo siya sa 2028. Sana pinaghandaan na lang nila ng mabuti. Pero ang problema kasi diyan sa mga kalaban sa politika ni VP Sara, kahit sila, hindi sila, ang pananaw ko diyan is, kahit sila, may sarili silang agenda, they don't trust each other also. So, naalala ko si Kiko Aquino D, nag-file siya agad ng impeachment complaint bago pa man maubos yung 1-year period. Tapos nung in-interview siya, sabi niya kasi baka maunahan kami ng ibang kampo. So ganun yung pag-iisip Imbis na ayusin na lang nila yung proseso kasi napahiya na kayo sa Supreme Court, ngayon minadali nyo na naman, tapos ngayon gagamitin niyo aabusuhin niyo yung mga kapangyarihan ng Kongreso para makuha yung gusto nyo. Pagka ganon, talagang mapipilitan yung si VP Sara na tumakbo sa Supreme Court para mapakita sa Korte Suprema na inaabuso na naman nila yung kapangyarihan nila. Opo. Sa tingin niyo po, yung ibinabato nila na pagtuligsa sa pangalawang Pangulo nang dumulog siya sa Korte Suprema na kesyo, sabi pa nga dito ni Congressman Sendanya, ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Tapos sabi pa dito ni Laila De Lima, yung kanina nabanggit ko, akala siguro nila yung SCI Saras Court na pwede nilang laging takbuhan para pagtakpan ng kadawagan at pagtakas sa pananagutan. At iba pang mga pagtuligsa. Kabaliktaran po ang talagang senaryo. Sila talaga yung parang natatakot ng dumulog kasi nga alam nila na may mali silang nagawa. Maaring ganyan ba at hindi ang pangalawang Pangulo po ang yun nga, yung kanilang mga ipinupuna dito sa pangalawang Pangulo? At saka may history Admar, may history. Yung Supreme Court na mismo nagsabi na inabuso nila yung proseso doon sa unang impeachment. So, yung mga pangungutya na kumakapit sa Supreme Court, nasa tama si VP Sara ang Supreme Court na mismo nagsabi na tama siya. Mali ang Kongreso. So, yun ang dapat kutyain yung mga kongresista na napagalitan na nga, tuloy-tuloy lang ang pang-aabuso sa proseso. Now ngayon, doon sa unang yung mga petitioner na kumu-question dito sa impeachment ng pangalawang Pangulo led by Attorney Israelito Torion,
Meron pong naging komento si Congressman Terry Redon dito na hindi daw papanigan dahil wala daw legal personality. Pero dito ba sa naging hakbang ngayon ng Korte Suprema sa tingin ninyo? Kasi kinonsolidate yung reklamo ng ni Attorney Israelito Torion and Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin kinikilala nito. And yung una pa palang yung unang pag-question din sa impeachment, tinanggap din ng Korte Suprema yung petisyon, Attorney. Tingin ko papayagan din yung petition. Kumbaga, i-entertain ng Supreme Court itong petition ni Attorney Torion kasi although wala siyang personal na standing, case of national interest. So as a taxpayer, may karapatan kang questionin tong hakbang ng Kongreso. So nung unang impeachment, sa pagkakatanda ko, itong si Attorney Torion ay nag-file din ng petition at in-entertain naman. So tingin ko pati dito entertain din. Attorney, dito naman tayo sa pagpapatawag kay Madriaga kung saan dito kayo papasok doon sa perjury. Ipinatawag po siya, kabilang siya sa pinasubbina na dumalo sa pagdinig dyan po sa Kamara sa may kaugnayan sa impeachment. Gagamitin nyo rin ba ito na maaring basehan din na sasampahan pa siya ng karagdagang kaso kung ano man yung mga sasabihin pa niya doon sa komite? Option yun. Option yun, Admar, kasi whatever he says there will be under oath. So kapag nagsinungaling din siya sa House Justice Committee, ganun din, din yun, perjurious din yun. Perjury din ang gagawin niya doon. Pero whether gagawin talaga namin is pag-uusapan pa namin yan ni VP Sara kasi naka-file na kami. Wala namang baka wala nang point na dagdagan pa. So pag-uusapan pa namin pero option 'yan, Admar. Pero may nakikita nyo rin po ba na magiging patas pa ang pagdinig sa mga pronouncement na ito o baka puro against lang sa pangalawang Pangulo? May nakikita ka bang mga kongresista doon na maaaring magbalanse lahat kung ipapatawag nga itong si Madriaga, Attorney? Sa ngayon, wala. Wala pa tayong nakikita na magbabalanse sa House Justice Committee. Hindi lang po natin alam kung makakadalo si Congressman Bong Sontay or kasi si Congressman Rufus Rodriguez, hindi tayo makasigurado kung tunay na pag-question yung ginagawa niya sa House Justice Committee o kabilang siya ng mayorya doon sa grupa. Kasi natatandaan ko, ang dami niyang objection doon sa hearings on sufficiency of substance, pero bumoto rin siya for sufficiency of substance. So baka script yan eh. So hindi tayo umaasa na patas ang magiging pag-imbestiga dito kay Ramil Madriaga. Pero gayunpaman, without prejudice of course to the objections of the impeachment defense team of VP Sara to the entire proceedings, including the hearing on April 14, sa akin, okay lang. Kahit ako pa mismo ang maghatid kay Ramil Madriaga sa House Justice Committee kasi sabi ko nga, gusto namin siya mag-testify dahil alam namin na ang mga sasabihin nito puro kasinungalingan lang. Opo. Ayan, Attorney, siguro yung huling mensahe para sa ating mga kababayan kahit sa gitna nga ng mga batikos at itong impeachment complaints laban sa Vice Presidente, may batay doon sa mga lumalabas na survey ngayon, nangunguna pa rin itong pangalawang Pangulo bilang tatakbong Pangulo sa susunod na taon. Ako, Jade, ang mas iniisip ko talaga ngayon yung krisis na kinakaharap natin, hindi lang doon sa pagtaas ng presyo ng gasolina at ibang bilihin, pero pati na rin yung corruption, yung flood control na hindi matukoy-tukoy,
ng mga otoridad natin kung sino ba talagang mastermind nito, sino yung mga taong nasa likod nito. At tingin ko, karamihan ng Pilipino ito yung nararamdaman na ramdam nila yung kahirapan ng buhay dahil nga dito sa krisis, tapos sa korupsyon. Tapos imbis na atupagin ng gobyerno natin ang mga solusyon sa mga problemang ito, politika yung pinapaandar nila. So tingin ko bukod sa mahal talaga ng karamihan ng Pilipino si VP Sara dahil sa kanya at sa kanyang ama sa mga legasiya nilang nagawa para sa Davao City, para sa Pilipinas. Itong impeachment, yung mga kongresista lang at saka yung mga kalaban ni VP Sara, sa kanila lang importante to eh. Kaya tingin ko, kahit si VP Sara mismo nagsabi na hindi importante sa kanya itong impeachment. Kaya tingin ko mas nakaka-relate ang tao doon sa mga sinasabi ni VP Sara. Kasi imbis na politika ang iniisip niya, ang inaalala niya is yung mga problema ng bayan natin, yung totoong problema ng bayan natin. So, ang mensahe ko lang is, itong impeachment, politika lang po ito, ingay lang po ito, malalagpasan po ito ni VP Sara sa aking palagay. So, dapat ipagpatuloy lang ng taong bayan yung panawagan nila sa gobyerno na imbis na mag-focus dito sa politika, mag-focus sila dun sa mga solusyon na magpapaginhawa ng mga buhay.